Diyos eh. Alam niyo, bago tayo Oo. makalugod sa Diyos, dapat gawin natin yung kanyang kagustuhan eh. Yun yung bang kung tawagin sa Tagalog na marami, kalooban ng Diyos. Yun, para maintindihan mabuti, kagustuhan ng Diyos yun. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang loob mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kung tayo maghahanap buhay, anong klase ng hanap buhay ang minamarapat ng Diyos para sa atin? Oh. Naitanong na ba natin sa atin sarili? Ito kaya hanap buhay ko, 5-6. Tama kaya ito? Lalapit yung tao, gipit na gipit. Mare, kasi pagbigyan mo naman ako ngayon, gipit na gipit lang ako, Mare. Puputulang kami ng ilaw. Wala akong kapera-pera. Eh, payag ka ba? 10%? Dati 5 lang, Mare. Eh, kung ayaw mo, iwan mo. Di ko naman pinipilit yung pera ko sa'yo eh. Basta kung gusto mo, Gis, take it or leave it. Mare, 2 linggo lang naman eh. Basta Gis. Naku po. Yung 1,000 eh, 2 linggo lang eh. 10% ipapatubo. Di, magkano sa buwan yun? Di 20%. Magkano sa taon yun? 240%. Samantalang sa bangko, sa 6% lang isang taon sa savings. Di po, baka 5 lang eh. Di mo, marami matatakaw na gano'n. Yung bang hanap buhay na yun, tama. Masama ba namang magpatubo? Baka naman pagkamalan nyo ko, bakit Mr. Soriano, masama bang magpatubo? Una, sasagutin ko na kayo, hindi masamang magpatubo. Pero paano pagpapatubo? Di tanungin natin sa Diyos, o payago kayong ganon? Yan, hindi naman lahat ng dadaluhan yung Bible study, puro na lang taas ng kamay. Tinatanggap mo na ba si Jesus? Ganon lang eh. Hallelujah, praise the Lord. Magtanong tayo muna sa Diyos. Baka yung hanap buhay natin hindi tama, eh mag-aabuloy ka, hanap buhay mo mali. Iyon na lang yung abuloy mo. Eh yung mga pastor ng demonyo eh. Ano ba pakialam nila kung ano hanap buhay mo? Kahit na ikaw ay prostitute, basta pag kumita ka, magbigay ka na ikapo, ligtas ka. Yan. Ang kanilang paniniwala. Eh doon sa Biblia po, hindi ganon. Tingnan ho natin sa Biblia. Alamin natin sa kasulatan. Tanungin natin ng Diyos sa Biblia. Alin yung mga hanap buhay na marapat sa kanyang paningin. Umpisahan na po natin. Unang-una, mayroon hong iba't ibang klase ng hanap buhay sa Biblia. Ang pinakamasama na magagawa ng tao ay mabuhay nang walang hanap buhay. Payag kayo. O baka hindi nyo ako nasasakyan agad. Ang napakasama sa tao, nabubuhay ng walang hanap buhay. Maaari nyo tanong, paano naman Mr. Soriano yung nangyari? Nabubuhay ng walang hanap buhay. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica. Sa Kapitulo 3, mayroong ganitong pangungusap si Apostol Pablo. Pakinggan nyo, ewan ko kung tinuro ng pastor nyo to, pero ako po tuturo ko sa inyo. Para tayo, huwag mapahamak. Maging maalam tayo sa kalooban ng Diyos. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sa Kapitulo 3 at versikulo 11, merong ganitong sinasabi. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan. Tanyo lumalakad sila walang kaayusan. Parang lakad ng lasing. Pagmasdan nyo yung lasing kung maglakad, maayos ba? Pagka may passion show, di ba may mga lakad talagang maganda smart maglakad ha? Pag nakakita ka ng lasing na nagkakaekis-ekis ang paa, hindi maganda maglakad. Tama. Sabi nung iba, ang pangit mo naman maglakad, lakad bakla. Talaga may lakad bakla, umiembay ang balakang. Ang ganon. Minsan nga, mas maembay pa sa talagang babae, di ba, no? Ano ba tawag doon yung... Umikending. Ha? Umikending. Umikending. Ayun. Ayan. May kanya-kanyang lakad ng tao. Pero ito sinasabi ni Pablo, ibang klaseng lakad to. O, atin nyo, nababalitaan namin, ang ilan sa inyo, nagsisilakad ng walang kaayusan. Biro mo, lumalakad ka, walang kaayusan ang lakad mo. Bakit walang kaayusan? Tuloy. Na
hindi man lamang nagsisigawa. Tanyo, hindi gumagawa. No work. Pag walang work, walang hanap buhay. Anong ginagawa? Wala namang Hindi gumagawa. hindi nagsisigawa eh. Ano ginagawa? Di wala. Ang ginagawa nila, wala silang ginagawa. Di ba? They are doing nothing. Oh. Di ba? Sila'y lumalakad ng walang kaayusan at hindi man lamang nagsisigawa. Paano nabubuhay eh? Hindi naman pala gumagawa. No work. Tuloy natin ang basa. Kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngayon, meron tao nabubuhay sa pakikialam sa bagay ng iba. Yung hindi kanya, dun siya dumara. Dun siya nakakaraos. Nakakita na ho kayo ng malaking puno ng mangga na nakahapay? Siguro marami sa atin nakakita na. Nakakita na kayo ng dapo. Dapo. Dun sa malaking puno ng mangga. Nakakita na ho kayo ng kabuti. Yan mga parasite. Nabubuhay sa katas ng iba. Merong ganyan hong klase ng mga halaman. Yung dapo, nabubuhay siya sa sustansyang nasisip-sip niya mula sa katawan ng puno na kanyang dinapuan. Ang tawag po sa karaniwang pangungusap nun, orchids. Yung mga orchids, isang uri ng halamang dapo na nabubuhay dun sa katas at sustansya ng kanyang dinapuan, yung host tree. Dun siya nabubuhay. Gayon din naman yung kabuti. Nabubuhay siya doon sa katas ng iba. Ganon. Parang linta. Kakita na kay linta. Nakagat na ho ba kayo ng linta? Nakakadiri yun eh. Yun, naninipsip ng dugo ng may dugo. Kaya lang siya tataba pag nasipsip niya yung dugo ng may dugo. Maaaring dugo ng kalabaw, dugo ng baka, o dugo ng taong tatanga-tanga. Tumataba siya. Ano po ang ibig kong sabihin sa sinasabi kong ito? Merong ganitong pangyayaring nasaksihan ng mga apostol ng una sa kanilang pakikitungo sa maraming mga tao. Sabi nila, meron kaming nakitang mga tao, nababalitaan, na lumalakad sila walang kaayusan at hindi man lang nagsisigawa, kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. O ano ngayon ang sabi niya? Tuloy natin. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Kita nyo, masama pala yung kakain ka, tinapay ng iba kakainin mo. Sabi ng Diyos, sa mga gayon ay aming iniuutos, sabi ng mga apostol galing sa Diyos yun, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain sila ng kanilang sariling tinapay. Tanyo, dapat pala tayo, ang hanap buhay natin, yung makakakain tayo nung sarili nating tinapay. Hindi galing sa pinagpaguran ng iba. Mabuhay tayo na kumakain ng sarili nating tinapay. Masama yung nakikialam sa tinapay ng may tinapay. Kaya nga si San Pablo, meron siyang isang prinsipyo sa buhay. Hindi niya kinalimutan kailanman. Ang sabi ni Pablo, hindi ako kumain ng tinapay ng sino man na walang bayad. Ayun, ang sabi ni San Pablo. Ayaw niya na yung tinapay ng may tinapay ay kanyang kunin. At dun siya mabusog at dun siya mabuhay sa tinapay ng may tinapay. Ayan. Kaya ang sabi ni San Pablo, dun sa mga yung ayaw magsigawa, iba, tanda nyo, ayaw magsigawa. Iba naman yung hindi makagawa eh. Meron hindi makagawa. Meron ayaw lang gumawa. Pwedeng makagawa. Malaking katawan, wala naman sakit. Pwedeng gumawa, pero ayaw magsigawa. Nakikialam sa tinapay ng iba, sa bagay ng iba. Sa mga gayon, uutos namin ikang gumawang may katahimikan at magsikain ang kanilang sariling tinapay.
Gaano ba kasama yung kanilang ginagawa na yon? Tingnan ninyo, tuloy natin ang pagbabasa. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, Ay, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. tanyo, ayaw ng Diyos makisama ka man lang sa ganong klase ng mga tao na nakakaraos sa pakikialam ng tinapay ng iba. Pakikialam sa bagay ng iba. Pag nakisama ka ron, mahawa ka ng lakad niya Aasa ka na rin ng aasa sa kapwa mo tao. Hindi ka na magpapagod. Hindi ka na nga magbabanat ng buto. Marami ho sa mga tao ngayon ang gusto. Huwag magbanat ng buto. Gusto ang trabaho. Magaang na trabaho. Tawag ho nila ron, white-collar jobs. Ayaw nila ng blue-collar jobs. Yung bang trabahong papawisan ka, yung trabaho marurumihan ka, ayaw nila noon. Gusto nila naka-aircon, naka-opisina. Yan ang gusto ng maraming tao. Pati nga yung walang pinag-aralan, gusto. White-collar job din Kuminsan, high school lang ang natapos Ayaw pumasok ng janitor, kakahiya naman ika. Ayaw ng messenger, kakahiya. Gusto niya raw manager, high school lang naman siya. Kaya, merong ganun mga tao. Kaya, hindi na sila maghahanap buhay. Aasa na sila dun sa pinaghanap buhayan ng iba. Mangungutang sila kuminsan na hindi na nila babayaran. Minsan, hindi na sila mangungutang, manghihingi na lang sila, kapalan na lang ng pagmumuka. Minsan naman, magnanakaw na lang sila. Minsan, hindi sila basta magnanakaw, mag-hold up na lang sila on broad daylight. Diba? Yan nakakaraos yung iba. Yun ang pinakamasamang magagawa natin sa ating sarili. Na mabuhay tayo nang walang hanap buhay. Napakasama nun para sa Diyos. Biro mo sabi ng Diyos, huwag kayo makikisama sa kanila para sila mahiya. O hindi yung pala parang may ketong na ayaw ng Diyos na makisama ka at baka siya mahawa ka pa sa Kanya. Masama ho sa Diyos yung gano'n na ayaw maghanap buhay. Ayaw gumawa. Hindi ko sinasabing masama sa Diyos yung walang hanap buhay. Ang sinasabi ko, yung ayaw maghanap buhay. Yes, pakinggan yung sinasabi. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Alin yun? Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag dinamang kumain. Wala palang karapatang kumain yung ayaw magtrabaho. Sino sa inyo ayaw gumawa? Tandaan nyo, hindi ako nang aatake, hindi ako nang hihiya. Pero ang ibig ko sabihin ganito, yung sabi ng Biblia, ang ayaw gumawa. Iba ho yung ayaw gumawa kaysa sa hindi makagawa. Halimbawa, matanda ka na, may rayuma ka na. Tatay mo halimbawa, may rayuma na, magana tuhod. Hindi na rin makahawak ng martilyo at magana rin yung mga, hindi na makahawak. Yun ba sasabihin mo, ayaw gumawa? Maaari, kaya lang hindi siya makagawa dahil meron siyang nararamdaman. Iba yung ayaw gumawa kaysa sa hindi makagawa. Sana po magkaintindihan tayo. Ang sinasabi sa Bibliang, huwag kumain, walang karapatang kumain, yung ayaw gumawa, huwag kumain. Tamo, ang Diyos mapagmahal talaga. Sabi mo, ang lupit naman ng Diyos kung ayaw gumawa, wag kumain. Oo. May lakas ka, halimbawa, wala kang sakit, ayaw mong gumawa, wag kang kumain. Pabor sa'yo. Dahil kung makakagawa ka, malakas ka, wala kang sakit, kain ka ng kain, ayaw kang gumawa, dadating ang araw, hindi ka na nga makakagawa. Maninigas ka na. Maaalta presyon ka, mapaparalitiko ka. Dahil lamon ka ng lamon, hindi nalalabas yung pawis mo, hindi nagagamit yung enerhiya mo, magkakaroon ng clog ang mga ugat mo sa tinatawag na kolesterol. Yung bad cholesterol. Hindi ka gumagawa, lagi ka na lang nakahiga, papalaki ka ng tiyan, ay magkakaroon ka ng maraming sakit niyan. Kaya, para pagmamahal sa'yo ng Diyos, kung ayaw mong gumawa, makakagawa ka naman, huwag kang kumain. Sino sa inyo ang ayaw gumawa?